Bago ka lang ba sa aking channel, pindutin mo na ang subscribe button. Tapikin mo na rin ang bell button para updated ka sa mga susunod kong video dito sa Ate Basyang TV. Ang pagkakaroon ng anak ng mag-asawa ay nakakatulong para maging mas matatag at mas masaya ang isang pamilya. Pero paano kung subukin kayo ng pagkakataon at hindi kayo mabiyayaan ng isang supling? Iiwan mo ba siya o mananatili sa tabi niya para suportahan siya at tuparin ang pangako nyo sa isa't isa? Tunghaya ng panibagong kwentong magtuturo ng isa na namang aral sa buhay. Tungkol ito sa babaeng labis na nalulungkot dahil hindi pa rin niya mabigyan ng anak ang kanyang mister. Nasa sala ang mag-asawang Edgar at Rebecca. Hawak ni Rebecca ang pregnancy test habang nakaakbay sa kanya ang asawang si Edgar. Labis ang kalungkutang nararamdaman ni Rebecca dahil sa negatibong resulta ng pregnancy test na kanyang hawak. Inaalo naman siya ni Edgar at pilit pinalalakas ang kalooban. Batid ni Rebecca kung gaano kagusto ni Edgar magkaroon sila ng anak kaya ganoon na lamang ang paninisi niya sa kanyang sariling hindi ito mabigyan ng anak. Pilit pinakalma ni Edgar ang asawa. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng pagkatok mula sa pintuan. Inaasahan ni Rebecca na darating ngayon ang best friend niyang sila Arnie. Kaya pinakiusapan niya si Edgar na pagbuksan ng kaibigan dahil maliligo muna siya. Nagtungo sa kwarto nilang mag-asawa si Rebecca habang si Edgar naman ay pinagbubuksan ng pinto sila Arnie. Matamis ng ngiti nila Arnie ang bumungad kay Edgar. Nagkamustahan ang dalawa. May gusto sanang sabihin sila Arnie kay Edgar. Pinatuloy ni Edgar sila Arnie. Sinabi ni Edgar na naliligo si Rebecca kaya wala itong dapat ipag-alala. Biglang lumapit sila Arnie kay Edgar at ipinulupot sa batok ng lalaki ang mga braso. Lingid sa kalaman ni Rebecca, may lihim palang relasyon ang asawa niya si Edgar at ang best friend niyang sila Arnie. Akmang maghahalikan na sana sina Edgar at Arnie nang biglang sumulpot si Rebecca dahil may itatanong ito kay Edgar. Nagulat siya sa nasaksihang bigla ang pagkala sa isa't isa ni na Edgar at Arnie. Anong ibig sabihin nito? Kulat na tanong ni Rebecca sa asawa at matalik na kaibigan. Pilit namang nagsisinungaling si Edgar kaya sila Arnie naman ang tinanong ni Rebecca. Hindi na natin ito may tatago, Edgar. Sasabihin mo ba sa kanya o ako na ang magsasabi? Tanong naman nila Arnie kay Edgar. Anong sinasabi niya, Edgar? Usisa ni Rebecca sa asawa. Wala yun, Han. Huwag ka makinig sa kanya. Sinungaling naman ni Edgar. Nilingon ni Edgar sila Arnie at pilit sinisenyasan na tumigil na pero hindi natinag sila Arnie. Nag-umpisa itong maglahad ng kwento. Matagal na kaming lihim na nagkikita ni Edgar, Rebecca. May relasyon kami ng asawa mo. Pag-amin naman nila Arnie. Nagsimula ng tumulo ang mga luha ni Rebecca. Nagtatanong ang kanyang mga matang nakatingin kay Edgar. Pinilit pa rin itinatanggi ni Edgar ang mga pahayag nila Arnie. Ang totoo niyan, nandito ako para ipakita ito. Wika ni Arnie.
may kinuha siyang bagay mula sa kanyang bag. Isa yung pregnancy test. Buntis ako, Edgar, at ikaw ang ama. Dagdag pa nila Arnie. Nagsimula na namang magulgol si Rebecca. Hindi nito alam ang gagawin. Lalo siyang nakaramdam ng labis na panghihina. Hindi totoo to. Hindi. Sabihin mo, Edgar, hindi totoo to. Magulgol naman ni Rebecca. Teka nga, sandali. Singhal naman ni Edgar kay Rebecca. Saka hinarap sila Arnie. Anong sabi mo? Buntis ka? Ibig sabihin magiging tatay na ako? Biglang nakaramdam ng kasiyahan si Edgar sa nalaman mula kay Arnie. Habang si Rebecca ay walang patid ang pag-iyak. Nilapitan ni Edgar sila Arnie at masayang niyakap dahil sa magandang balitang sinabi nito. Si Rebecca naman ay tuluyang napaupo sa sahig dahil sa panghihina at panlalambot ng mga tuhod. Dahil sa napakasakit na ginawang panloloko ng mistera at matalik na kaibigan. Paano niyo nagawang dalawa sa akin to? Humahagulgol na sabi naman ni Rebecca. Sorry Rebecca, pero hindi mo ako masisisi kung piliin ko sila Arnie. Alam na alam mo ang kagustuhan ko magkaroon ng anak, pero hindi mo maibigay sa akin yun. Minsan, may mga bagay na hindi nangyayari sa paraang gusto natin. Ganun talaga ang buhay. Wika ni Edgar. Iniwan ni Edgar at Arnie si Rebecca na walang tigil sa pag-iyak. Dahil sa sinabi ni Edgar, pakiramdam ni Rebecca ay kasalanan niya kaya ipinagpalit siya nito. Mahal na mahal ni Rebecca ang asawa kaya mas pinili na lamang niyang pabayaan ito sa piling ng matalik niyang kaibigan na sila Arnie na siyang may kakayahang ibigay ang hinihingi nitong anak. Masaya si Edgar sa piling nila Arnie at ng magiging anak nila. Nakakalimutan na ni Edgar ang tungkol sa asawang si Rebecca. Pinilit naman ni Rebecca makabangon mula sa pagkakalugmok sa sakit at kalungkutan dahil sa ginawang panluloko ng asawa at matalik niyang kaibigan. Samantala, habang lumilipas ang mga buwan, napapansin ni Edgar na tila hindi lumalaki ang tiyan nila Arnie. Kasabay ng paglipas ng buwan ang paglipas ng pagmamahal ni Rebecca para sa dating asawa. Inayos niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Hanggang sa makatagpo siya ng isang lalaking tunay na magmamahal at magpapahalaga sa kanya. Naging maganda ang takbo ng kapalaran ni Rebecca. Nakakabaliktaran naman ang nangyari kay Edgar. Isang araw, pag-uwi ni Edgar sa bahay nila Arnie ay naabutan niya itong may kasamang ibang lalaki sa kwarto. Kinumpronta ito ni Edgar. Pero dahil nakikitira lamang siya kay Arnie, wala siyang magawa nang palayasin siya nito. Inamin din nila Arnie na gawa-gawa lang niya ang pagbubuntis niya para paghiwalayin sila ni Rebecca. Na siya ngang nangyari. Makalipas ang isang taon, naisipan ni Edgar na sadyain si Rebecca sa pinagtatrabahuhan nito. Inabangan niya ito sa labas ng gusali. Hindi naman nagtagal ay lumabas mula sa gusali si Rebecca. Rebecca, sandali. Pwede ba tayong mag-usap? Sabi ni Edgar nang makita si Rebecca. Edgar, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni Rebecca sa dating asawa. Matagal na kitang gustong puntahan kaso nahihiya ako dahil sa nagawa kong kasalanan sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran, Rebecca. Baka naman pwede pa nating maayos ang relasyon natin. Pakiusap ni Edgar.
Paano sila Arnie? Paano ang anak niyo? Takang tanong naman ni Rebecca. Niloko niya lang ako. Nagsinungaling siya sa atin. Hindi naman talaga siya buntis. Gumawa lang siya ng kwento para maghiwalay tayo. Liwanag ni Edgar. Nalungkot si Rebecca para kay Edgar. Magsasalita na sana si Rebecca nang dumating ang isang lalaki na may tulak-tulak na stroller. Hi babe, gutom na yata si Baby Mika. Wika ng lalaki. Okay babe. Siya nga pala babe, si Edgar, ex-husband ko. Edgar, si Mike, ang asawa ko. At ito si Mika, ang anak namin. Pagpapakilala ng Rebecca sa asawa. Kinagagalak kong makita ka. Sagot naman ni Mike. Nagkamayan ang dalawang lalaki. Sige babe, mauna na kayo ni baby sa kotse. Susunod na ako. Sabi naman ni Rebecca sa asawang si Mike. Sumunod naman si Mike sa sinabi ni Rebecca. Muling hinarap ni Rebecca si Edgar. Nakapag-move on na ako sa iyo, Edgar. Malungkot na sabi ni Rebecca kay Edgar. Ibig sabihin, wala na tayong pag-asang magkabalikan? Malungkot din tanong ni Edgar. Sabi mo nga, may mga bagay na hindi nangyayari sa paraang gusto natin. Ganun ang buhay. Pasensya ka na pero kailangan ko nang umalis. Good luck na lang sa'yo. Wika ni Rebecca sa katuluyang tinalikuran at iniwan si Edgar. Wala nang nagawa si Edgar kundi panooring lumakad palayo si Rebecca habang hilam ng luha ang kanyang mga mata dahil sa labis na panghihinayang at pagsisisi. Ang aral sa kwento ay kung hindi ka kayang suportahan ng isang tao sa panahon ng iyong pagkalugmok, hindi siya karapat-dapat makasama mo sa panahon ng kasiyahan at tagumpay. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka ng mga susunod na kwento. At kung may nais kang ipakwento o malaman, mag-comment lamang sa comment section.